The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David. And the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. And this is the 6th month for her who was called barren, for nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her. Brothers, sisters, and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Siguro ho, pamilyar ho kayo sa tinatawag na litanya bilang parangal sa ating mahal na ina. Litany in honor of the Blessed Virgin Mary. At may tanong ko ho, ewan ko lang kung nagawa niyo ho. May tanong ko, ilan lahat yung titles o titulo na makikita ho natin sa litanya ho bilang parangal sa ating mahal na ina? Kasi nag-update ho nagdadagdag. Ilan na ho sa ngayon, sa kasalukuyan, yung titulo na ibinibigay ho ng simbahan sa ating mahal na ina? Ilan ho kaya? Meron bang makapagsabi? O chinek nyo ho ba? Binilang nyo ho ba? Binilang ko ho. At sa kasalukuyan, meron hong 54 titles. Meron ho yung ating mahal na ina. Mula sa Holy Mary hanggang sa Queen of the Family. Yan po yung bilang ko. Sino ho nakakuha ng tamang sagot? Wala naman hong prize, dangal lang. Wala hong nakakuha ng tamang sagot. 54 titles ho. Ibig sabihin, marami ho tayong titulo na ibinibigay ho sa ating mahal na ina. O marami ho tayong pagkakilala sa ating mahal na ina. At kung mapapansin ho natin, napakaganda ng mga titulo na yon. Napakaganda. Kahanga-hangang mga titulo o ingranding mga titulo. Lalong-lalo na kapag towards the end ho ng litanya, nandun yung titulo ng ating mahal na ina bilang Reyna. No? Bilang Reyna. Kahanga-hanga ho. At masasabi ho natin na karapat-dapat lang naman na yung ating mahal na ina ay tawagin ho nating Reyna, di ho ba? Alam nyo, minsan nag-usap-usap po kaming mga pare dahil sa paghahanda ho para sa centennial na next year po yon, April 22, 2026. Pinaghandaan ho namin yung centennial ng coronation, crown image po ang ating mahal na ina. 100 years centennial coronation of the Blessed Virgin Mary, Our Lady of the Rosary of Manaoag. At napag-usapan ho namin yung tungkol sa damit ng ating mahal na ina. At marami ho sa aming mga kaparian na gusto ho
ipakita ho yung ating mahal na ina bilang reyna. Kasi nga crowd image, no? So, naisip po nila medyo this time gawin ho nating in grande. No, kung nakikita ho niya yung image ngayon na mukhang in grande, pwede po mas in grande diyan. No? So, yun ang karamihan na naisip. Pero maganda ho yung comment ng isang pare ho. Sabi niya, maganda na gawin natin siyang reyna, pero sana wag mawala yung pagiging ina niya. Wag mawala yung pagiging ina niya. Kaya nga ho magandang paalala sa atin yung ating ebanghelyo sa araw na ito habang ipinagdidiriwang ho natin yung pagiging reyna ng ating mahal na ina. Narinig ho natin sa ating ebanghelyo na napakasimple ho yung pagpapakilala ng ating mahal na ina sa anghel. Napakasimple yung pagpapakilala ng ating mahal na ina sa atin. Ano yung sinabi niya? I am the handmaid of the Lord. Be it be done to me according to your word. Ang dami hong titulo na ibinibigay ho natin sa ating mahal na ina. Pero isang titulo lang yung binanggit ng ating mahal na ina para sa kanyang sarili. I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Ako ay abang alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At kung mapapansin ho natin, ay tila ho parehong tono yung pagpapakilala ng ating Panginoong Hesus, no, kagaya ng kanyang ina, ang pagpakilala ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, ako ay Kristo, ang naghihirap na lingkod ng Diyos. Yun din po yung pagpapakilala ng ating Panginoon sa kanyang sarili, sa kanyang mga alagad. I am the Christ, the suffering servant of God. Parehong tono, no? Parang like mother, like son. Although maganda rin sigurong pakinggan, like son, like mother. Hindi natin kung sino yung gumaya. Pero mas maganda na gumagaya yung ating mahal nina sa ating Panginoon. Kaya masasabi ho natin na yung ating Panginoong Hesus at yung ating mahal na ina ay kilala ho yung kanilang sarili. At alam na alam nila yung kanilang misyon sa buhay. At tapat ho sila sa kanilang misyon. Para sa ating Panginoon at sa ating mahal na ina, yung kanilang pagkatao ay wala sa titulo, kundi sa katapatan sa kanilang misyon. Iwan ko lang ho kung gano'n din yung pagkilala natin sa ating sarili. Minsan sa isang recollection ho namin, mga pare, meron ni isang pare na nag-share ho sa amin, no, nakakatandang pare ho, na naging head ho siya, no, matagal na naging head ng iba't ibang institusyon ho naming mga Dominicans. Pero dahil tumatanda na ho, bigla na lang nawala ho yung mga posisyon na yon. At sabi niya, sharing niya sa amin, dumating sa punto ng buhay niya na parang tinanong niya yung sarili niya na wala na itong mga posisyon na ito sa akin. Wala na yung mga titulo na ito sa akin. Sino na ako? Sino na ako? Pero sabi niya, buti na lang na-realize niya na hindi yung katapusan ng buhay niya sa mga titulo na yon. At nasabi niya na lang sa sarili niya, ako'y anak ng Diyos, ako ay isang pari, ako ay isang reliyoso, at meron pa akong misyon sa buhay. Para sa atin ho, yung mga titulo na yan ay kusang mawawala. Pero sana ay hindi ho mawala yung ating misyon. At mas maganda nga ho, kung merong tayong titulo sa ngayon, sana nanggagaling ho sa ating misyon. Ganon din ho sa ating mahal na ina, sa ating Panginoon. Kung mayroong magtitulo na ibinibigay ho tayo, dahil yun po ay nanggagaling sa kanilang misyon. Dahil nagang tapat ho sila sa kanilang misyon.
Basta ngayon, kung anumang titulo na meron ho tayo, sana sa titulo na yan, nakikita ho natin yung ating misyon. Ako'y natutuwa, minsan mayroong isang deboto na bumisita ho dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Isa ho siyang government official at merong mataas na katungkulan sa gobyerno. At sabi ho niya sa akin, Father, ipagdasal niyo ho ako. Tinanong ko naman yung dahilan kung bakit siya po yung nagpapadasal. Sabi niya, meron akong gagawin sa aking opisina. At medyo mahirap po, Father. Kasi alam ko, maraming masasagasaan. At ganun ho ako, Father. Kapag meron akong malaking desisyon na gagawin, bumibisita ako kay Ina. Humihingi ako ng gabay, humihingi ako ng lakas. Natuwa ho ako sa deboto na yon. Hindi lang ho siya public servant, kundi isa din ho siyang deboto at may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi niya hiniwalay yung kanyang misyon sa kanyang titulo. Kaya maganda hong pagnilayan natin. Kung ipapakilala din ho kaya natin yung ating sarili sa ating kapwa, lalong-lalo na kung ipakilala ho natin yung ating sarili sa Diyos. Although alam na alam ng Diyos kung sino ho tayo. Pero kung bibigyan ho tayo ng pagkakataon na ipakilala ho natin yung ating sarili sa Diyos, ano ho kaya yung sasabihin natin? Kung meron tayong honest assessment o honest recognition ng ating sarili, ano kaya yung sasabihin natin sa ating Panginoon, sa Diyos? Sasabihin ba natin sa Kanya, Lord, best friend ako. Tapat ako na kaibigan. O best parent ako. Nako, lahat ng gusto ng mga anak ko, binibigay ko. At masaya sila sa akin. Best son or daughter po ako. Hindi ko pinapabayaan yung magulang ko. O best martyr na asawa ako. Kahit ang daming kalokohan ng asawa ko, okay lang sa akin. O best employer, best employee. Okay naman ho, yun. Walang problema. Pero mag-ingat lang din ho tayo. No? Sa title na bests. Sa title na the greatest. Kasi minsan, yung pagkilala ho na, baka yung minsan, yung pagkilala ho natin sa ating sarili, ay baka bulong lang ho din ni taning ng isang demonyo na palaging sinasabi sa atin, you're the bests and you deserve the bests. Yung ating Panginoon at yung ating mahal na Ina, di ho nila nakikita yung sarili bilang the bests or the greatests. Pero nakikita nila yung kanilang sarili bilang humble and suffering servant of God. At sana ho ay may pakilala din ho natin yung ating sarili sa Diyos bilang abang alipin ng Diyos. May hirap, may hamon, pero damang-dama ho natin na napupuno din ho tayo ng grasya. May katapatan sa ating misyon bilang anak, bilang asawa, siguro bilang Pilipino, at lalong-lalo na bilang mga anak ng Diyos.